Obviously, today's battlefield is in the minds of the people. The cognitive domain is the ultimate battlefield. So we need to understand there will be very little force-on-force actions. This will be a battle of information, of narratives, of shaping the perception of the people. Yun, mga utol, oh. So yun nga, ganun nga yung mismong pakay ng China eh. Yung lituhin tayo. Tayo, yung Pilipinas, bukod pa yung buong mundo. Na ang pinalalabas nila eh hindi tayo sumusunod sa naging usapan, no? Yung tinatawag nilang gentleman's agreement. Kasi pag sinabing gentleman's agreement, word of honor eh. Diba? Walang kasulatan. So ang pinalalabas nitong China, meron tayong kasunduan sa kanila na ganun nga yung tungkol sa ayungin sa resupply mission na hindi tayo tumutupad. Pero ayon nga dito sa Philippine Navy na spokesperson, wala naman daw ganun. Zombie stories nga lang daw Yun ang sabi niya. Okay? So pakinggan naman natin. Anong masasabi niyo dyan? Pakinggan naman natin ang tugon ni Defense Secretary Gibo Teodoro hinggil sa nasabing audio recording o issue na pinalalabas nitong China. Eto na po yun. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Gusto ko lang linawin natin ito mga utol dahil ito po isang national issue na posibleng magdulot sa mga kababayan natin ng pagkalito at pagkawatak-watak. Baka magkakaiba tayo pa ng opinyon nang dahil sa ginagawang disinformation nitong China tungkol daw sa di umanong New Deal. Meron daw silang kasunduan, no? Yung gentleman's agreement. Ibig sabihin, walang kasulatan. Ganun ang pinalalabas ng China, pero ayon nga sa mga source at sa mga opisyal natin sa gobyerno, wala daw po itong katotohanan, ngunit gusto kong linawin natin ito. Ayan, mula ito sa Rappler, mga utol. Ayan, sabi ng China, sabi dito, China ups ante, says it has audio recording of New Deal arrangement with PH Westcom Chief. Sa madalit sabi, si Vice Admiral Carlos. Siya po yung Western Command Chief ng AFP. Okay, yung humaharap sa issue ng West Philippine Sea, mga utol. At sabi rito, mga utol, yan si Vice Admiral Carlos, no? Yan yung pinalalabas nila, no? Basahin lang natin, The word war between the Philippines and China intensified on Tuesday, May 7, with Chinese official telling Bloomberg News, isang malaking news company, no, that it may soon release what it's claiming to be a phone call with a Filipino general about a supposed agreement to ease tensions in Ayungin Shoal. So ayon pa rito, so meron daw di umanong kasunduan o phone call na nangyari, no. Bloomberg citing a Chinese official on background said a transcript of the supposed recording of a phone call with Western Commander Vice Admiral Alberto Carlos may be released to the public within days. Still citing Chinese official, Bloomberg said the transcript covers 2 minutes of a 12-minute phone call. No, 2 minuto lamang ang ilalabas doon sa 12 minuto di umano, no, pag-uusap ng isang Chinese official at ni Vice Admiral Alberto Carlos. So syempre, madalas kung meron man, pwedeng ito'y syempre puputol-putulin na pwedeng mag-iba yung meaning, kasi kapag kumuha ka ng isang sentence lang sa isang cluster o sa isang paragraph, madalas nagkakaiba na ang ibig patunguhan, lalong-lalo na pag nagbibigay ka ng metapora at ng mga halimbawa. Okay? A copy of the transcript as well as the recording itself was later shared with the Manila Times also on Tuesday. The Times on its report said it could not confirm if Carlos was on the other side of the phone call with what the transcript referred to as a Chinese diplomat. So, Chinese diplomat, embahada, no? So, yung embassy, Chinese embassy, at si Carlos di umano ang nag-uusap dito. Well, anyway, bahala na kayo. Pero hindi pa naman lumalabas yung nasabing recording, pero basahin pa natin, no? Okay? Ito daw yung nakalagay, no?
published transcript of the purported January 3 call, Carlos allegedly agreed to and claimed the following. 1+1 proposal, meaning only one Philippine Coast Guard ship and one civilian vessel would be involved in the resupply mission. In the past year, the PCG deployed at least 2 or even 3 of its ships to escort the two Navy contracted civilian ship to bring supplies to Ayungin Shoal. The Philippines will notify China at least 2 days ahead of resupply mission to the Sierra Madre. The agreement has approval of the Armed Forces of the Philippines, Chief General Romeo Browner, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., National Security Advisor Eduardo Año, and another name which the transcript redacted. So sa madalit sabi, ang pinalalabas nitong China, yung usapin na yon, alam o sanction nitong ng ating AFP chief na si Romeo Browner, ng ating Defense Secretary na si Gilberto Teodoro, at ng nating National Advisor, no? Yun daw di umano ang lumalabas sa recording na ito. Okay mga utol? So pakiramdam ko pawang kasunungalingan tong dahil hanggang ngayon di pa nila nilalabas, at kung meron man, sabi nga ng Manila Times hindi daw nila ma-determine kung talagang si Vice Admiral Carlos yung nasa kabilang linya ng nasabing audio recording. Pero gusto ko rin ilabas sa inyo ito namang, di ba, syempre naglalabas sila ng mga ganyan meron daw audio recording, may ebidensya. Sa madalit sabi, may ebidensya daw ang China tungkol sa agreement na pinipilit nila na may nangyaring agreement between Chinese Embassy at ng ating AFP Western Command na si Carlos, nasa Vice Admiral Carlos. Pero gusto kong pakinggan natin ito namang tugon ng ating Philippine Navy spokesperson, mga utol. So pakinggan na muna natin mula ito sa PTV Philippines. Ito po yung tugon nila sa sinasabing audio recording o yung mga sinasabing New Deal ng China tungkol sa Pilipinas o kung ano pa man. Okay? Obviously, today's battlefield is in the minds of the people. The cognitive domain is the ultimate battlefield. So we need to understand there will be very little force-on-force actions. This will be a battle of information, of narratives, of shaping the perception of the people. Yun, mga utol, So yun nga, ganun nga yung mismong pakay ng China Yung lituhin tayo. Tayo, yung Pilipinas, bukod pa yung buong mundo, na ang pinalalabas nila hindi tayo sumusunod sa naging usapan, yung tinatawag nilang gentleman's agreement. Kasi pag sinabing gentleman's agreement, word of honor diba? Walang kasulatan. So ang pinalalabas nitong China, meron tayong kasunduan sa kanila na ganun nga yung tungkol sa Ayungin, sa resupply mission, na hindi tayo tumutupad. Pero ayon nga dito sa Philippine Navy na spokesperson, wala naman daw ganun. Zombie stories nga lang daw Yun ang sabi niya. Okay? So pakinggan naman natin. Anong masasabi nyo dyan? Pakinggan naman natin ang tugon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro hinggil sa nasabing audio recording o issue na pinalalabas nitong China. Eto na po yun. Battle of information, of narratives, of shaping the perception of the people. Guguluhin tayo no? Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan hinggil sa West Philippine Sea o anumang international na bagay through the Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana Ayan mga utol napakalinaw niyan. Walang nangyaring gentleman's agreement o kung ano pang deal na pinalalabas nitong China. Ito nga pakay nila Ang pakay nila magpalabas ng maling impormasyon nang sa ganon tayong mga Pinoy ay magturuan. Maghiwalay-hiwalay ng opinyon para mawala yung focus natin sa ginagawa nitong China sa ating mga teritoryo. Tayo mismo magbangayan, sisihin natin na baka si Admiral Carlos nga naman ay nabayaran, parang ganon. So matagal na nilang ginagawa yan mga utol kung inyong napapansin, 'di ba? So sa akin hindi ko kayang maniwala. Dapat nga
pinapatay na itong mga gantong issue. Kumbaga, dinidisregard. Kapag naglabas ang China ng statement na pawang kasinungalingan naman na tungkol sa West Philippine Sea, patayin na natin issue, no? Parang ganon. Pero ito, gusto kong linawin sa inyo para hindi tayo magdulot ng pagkalito, mga utol. Dagdagan pa natin tong pahayag ni Secretary Gibo Teodoro, ha, mga utol. Ito pa. Of the people. Meanwhile, for Manila's defense of a phone conversation be proven, the Foreign Affairs Department is now investigating Na sila ay ay allegations. Ito na. kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. At sila ay naggumawa, kung totoo man ito, ng bagay na labag sa international relations at labag sa batas. Take note, ha, kung totoo, ito sila lumabag, malinaw na lumabag sa anti-wiretapping law ng Pilipinas. Okay, yun po yung nililinaw ni Secretary Gibo Teodoro. Okay, tungkol sa sinasabi nilang recording. Meron silang recording ng phone call, di umano. Okay, tuloy muna natin. Dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sila'y umoperate na pailalim. And mga utol, nililinaw lamang at ayon nga sa pahayag mismo ni Secretary Gibo Teodoro, wala namang ganon. Kung merong mga ganong agreement, dapat manggagaling ito sa presidente natin, which is si President Bongbong Marcos Jr. Hindi po Department of National Defense, hindi po National Security Advisor, hindi po Armed Forces of the Philippines. Lalong-lalo ang AFP Westcom. Dahil ito ay isang maliit lamang na porsyento o portion ng Armed Forces of the Philippines. So, madalit sabi, itong pinapakalat ng China di umano na gentleman's agreement o New Deal, partikular dyan sa Ayungin Shoal, ay walang katotohanan. Okay, nililinaw ko. Wala pong katotohanan ayon sa mga taong involved na sinasabi nitong China. So, kasinungalingan, misinformation, fake news, yan pong issue na yan. Okay? Dapat ito'y, kaya ako to pinipilit tutukan, mga utol, para lamang tayo'y mas malinawan na hindi po nangyari yung sinasabi na yan ng China. Okay? So hanggang doon lang muna, mga utol. Kailangan ko ang inyong opinion hinggil dito. Sana po ay wag tayong matutong magmasid, mag-obserba at pag-aralan yung mga impormasyon na lumalabas. Siyempre, merong mga media na nababayaran at ako po hindi po binabayaran ng sino man para ilabas itong mga impormasyon na to. Pero gaya ng sabi ko palagi, ang aking mga impormasyon galing lamang rin sa kung anong available na mga resources na nandyan sa social media o sa ibang mga platforms, so kagaya ng internet o sa search engine na Google. Anyway, ang ibig ko sabihin, meron pa mga backdoor kung tawagin, o may mga impormasyon na hindi natin alam, lalong-lalo na yung mga closed door meetings, so hindi po natin masisiguro, lalong-lalo na pag sensitibo yung issue, kung talagang may katotohanan to. Pero kung pagtatagni-tagniin lamang natin, para sa akin, sinungaling talaga yang China. Diyan pala sa mga paipag-usap natin sa mga nilalabas nila nung mga nakarampa, sanay na tayo na nagsisinungaling sila at gumagawa ng mga impormasyon para tayo'y mabuwag. Okay? So, mag-iingat tayo sa pagkuha ng impormasyon. Paki-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.